everyone, this is Gerald and welcome to Gadgets of Infinity. Guys, I'll give you 3 reasons kung bakit hindi gumagana ang SD or memory card sa device mo, o kaya naman after a few days gumagana siya and then after a few days nasira, corrupted memory card na or damaged SD card na. So to avoid this, you need to watch this video para hindi ka na mamroblema. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nasisira or nagkakaproblema tayo sa mga memory card na binibili natin at ginagamit natin sa device natin? Unahin natin is yung compatibility. Bakit compatibility? Guys, hindi lahat ng device or gadgets is pare-pareho ng memory card requirement. Hindi lahat is pag sinabing microSD is pwede mo nang gamitin kahit anong klase ng microSD. No. So, tuturuan ko kayo at i-guide ko kayo kung ano yung dapat ninyong gamitin na microSD or memory card para sa mga device at gadgets ninyo. Halimbawa, ang dash camera or ang CCTV or security cameras. Kung makikita ninyo sa mga datasheets, ang nakalagay lang is Class 10 na microSD. Technically, may mga Class 10 na microSD na gumagana rito kahit yung mga low speed na Class 10 na 80 Mbps or less, gumagana yan. Pero may mga madalas nagkakaproblema yung mga users kasi hindi kaya ng device yung ganong speed lang. So ano ba yung dapat mong gamitin? For security camera, CCTV, dashcam, ang dapat mong ginagamit dyan is endurance type of microSD. Bakit endurance microSD? Itong endurance is designed for long hour of use ng mga devices like CCTV and dashcam or 24/7 na use. Dinesign sila para doon, kaya dapat ang ginagamit mo is endurance type of microSD. Ito yung mga options mo for the endurance. Meron tayong SanDisk High Endurance microSD, merong Samsung Pro Endurance na microSD, at Transcend na Endurance microSD. Ito dapat yung ginagamit mo para hindi ka magka-problema. Next naman natin is action camera. Specifically sa GoPro, Ang GoPro, tandaan nyo guys, ang requirement niyan is dapat mataas ang write speed. Hindi lang siya basta class 10. Marami kaming customer na nagkakamali dito. So, bumibili lang sila ng class 10 na microSD, hindi high speed yung write speed niya. So, eventually, ang nangyayari, nasisira or hindi gumagana. Ano ba yung mga possible na ma-encounter mo kapag gumamit ka ng hindi mataas yung write speed? Pwedeng mag-freeze yung recording ninyo, pwede siyang mag-stop totally, and pwede siyang ma-corrupt na yung mismong SD card at hindi na gumana. Eventually, masisira nga yung memory card. So, ano ba yung dapat mong gamitin? Ito yung mga options na pwede mong gamitin for GoPro na microSD card. Pwede kang gumamit ng Samsung Evo Plus na microSD. 128GB pataas dapat ha, wag yung 64 kasi 20 Mbps lang yung write speed niyan. Pwede kang gumamit ng Lexar High Performance microSD. Pwede ka rin gumamit ng SanDisk Extreme. Actually, ito yung pinakamagandang dapat mong gamitin. SanDisk Extreme microSD at SanDisk Extreme Pro na microSD. Yan yung best na dapat mong gamitin. For sure, wala kang magiging problema dyan. Next naman natin is, for action camera pa din, Akaso. So, sa mga series like V50, Akaso EK7000, Akaso Brave na series, ang dapat mong gamitin dyan is Class 10 na may mataas na write speed. Yung na-mention ko kanina, Samsung Evo Select, yan, pwede mong gamitin yan. Lexar High Performance microSD, SanDisk Extreme microSD and SanDisk Extreme Pro microSD. Yan yung mga dapat mong gamitin for Akaso na action cameras. Marami ang nagkakamali din dito sa Akaso, not just for the compatibility, but for the max supported na memory card nitong Akaso. Mamaya i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung maximum supported na microSD nitong Akaso. Next naman natin is Nintendo Switch. So, sa mga Nintendo Switch user natin, ang requirement is at least gumamit ka ng Class 10 na at least 100 Mbps na microSD. Ano ba yung mga options mo? Pwede kang gumamit ng SanDisk Ultra microSD na 120 Mbps. Pwede ka rin gumamit ng SanDisk na official Nintendo Switch microSD. Meron tayo niyan. Pwede ka rin gumamit ng Lexar High Performance microSD, Lexar Professional microSD, Samsung Evo Plus na microSD, Samsung Evo Select na microSD memory card. Yan yung mga pwede mong gamitin for Nintendo Switch.
SanDisk Extreme and SanDisk Extreme Pro microSD, pwede mo rin gamitin yan for your Nintendo Switch. So be careful sa pagpili ng mga memory card. Ito yung mga dapat nyong gamitin. Sa mga drones naman or yung mga Osmo na action camera din, dapat ang gamitin nyo dito is higher write speed. Ang i-recommend ko na lang sa inyo na gamitin nyo dito is SanDisk Extreme and SanDisk Extreme Pro microSD. Solid yan, hindi kayo magkakaproblema dyan. I've been offering this to my customers na DJI users. Ito lang yung ginagamit nila. Smooth, wala silang nagiging problema. And lastly, sa mga smartphones and tablets, no, in general, pwede kayong gumamit ng kahit anong class 10 na microSD sa cellphone ninyo at saka sa tablets ninyo. But, kung gagamit kayo at gagamitin nyo yung device ninyo for gaming purposes, ang dapat ninyong hanapin na class 10 na microSD is yung may A1 at saka A2 na rating. Bakit? Etong A1 or A2 or Class Application Performance Rating is importante to for gaming purposes. Ito yung mga kailangan yung gamitin kung magta-tablet kayo tapos maglalaro kayo sa cellphone ninyo. Dapat ito, yung A1 and A2 rating na microSD. Ang isa pang dahilan kung bakit nagkakaproblema tayo sa mga memory card na nako-corrupt siya or nasisira is because of the size limitation, size or capacity limitation ng memory card natin. Marami sa atin ang nagkakamali dito. Bumibili lang ng microSD na kunyari 128 gig, 256, hindi nila alam na ang kaya lang pala ng device nila is hanggang 64 or hanggang 32. Or yung ilan dyan is 128 yung kaya pero 256 yung ginamit sa device niya. Kaya nagkakaproblema at nasisira. So paano ba tayo makakaiwas dito, no? Ang pinaka-best ninyong gawin is always search for the user manual or datasheet ng device na ginagamit or yung gadgets ninyo. Paano yun? May internet tayo, no? You can always go to Google and then type nyo lang yung user manual ng device ninyo. Dapat mag-refer kayo palagi dito para hindi kayo magkamali kasi naka-specify naman kung ano yung maximum supported na microSD. Let's say for example, sa mga dashcam at saka CCTV, madalas nagkakaproblema yung mga customers ko dito hindi gumagana sa dashcam nila or sa CCTV nila. Yung pala, ang kaya lang pala ng dashcam is hanggang 64 pero binila ng 128. Yung isa naman, ang kaya lang is hanggang 128, pero ang ginamit 256. So magkakaproblema ka talaga. And okay may mga times na kahit 128 gig lang yung supported tapos gumagana pa rin yung 256, pwede mangyari yan, no? Gagana yan. Pero after a few days, after a few weeks, eventually masisira din yan. So para makaiwas kayo dito, dapat mag-refer kayo sa user manual. Okay, so sa mga dashcam at saka CCTV, dapat i-check nyo munang mabuti kung ano yung maximum supported. Majority kasi ng mga CCTV at dashcam, ang supported lang yan is hanggang 64 or 128 gig. Magbigay na lang ako ng isang example for the TP-Link Tapo, no? So may mga customers ako dito na bumibili nito tapos ang gamit nila is mataas na memory card. Okay, hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gamitin. Ito yung mga model C100, C200, C310, TC60, and TC70. Ang maximum supported nito is 128 gig na microSD na class 10. Huwag kayong gagamit ng 256 pataas. Hindi gagana yan. Tapos C210, C110, 256GB ang maximum supported niyan. Okay, tandaan nyo po yan. Sa Nintendo Switch, ang maximum supported ng Nintendo Switch is hanggang 2TB. Pero wala pa tayong tayong masyadong available na 2TB sa market. Ang available is 512 and 1TB. Itong 1TB sobrang expensive na, no? Normally hindi ko talaga ito nire-recommend. Ang nire-recommend ko lagi sa mga customers namin is mag 512 gig ka lang kasi marami ka na malalagay na games dyan 512 gig lang ang i-avail mo. Balik tayo sa GoPro. Okay. Always remember itong mga capacity supported na to na if you are still using or you still own a Hero 3 and 4 na version, ang maximum supported lang yan is 64GB na Class 10 microSD. Hero 5 and 7, 128GB ang maximum supported niyan. While Hero 6, 8, and 9, 256GB ang supported nito.
Para sa user manual nitong GoPro, available ito sa GoPro website. Next is Akaso. Ito guys, makinig kayo mabuti sa mga Akaso user natin dyan. Marami talagang nagkakamali dito sa Akaso. Kasi majority ng Akaso, ang maximum supported lang is 64GB. Karamihan sa inyo, 128 ang ginagamit, hindi supported ng device nyo. So, Akaso V50, V50X, V50 Pro SE, V50 Elite, and V50, ang maximum supported lang yan is 64GB. Huwag kayong gagamit ng 128GB pataas. Magkakaproblema kayo or pwedeng masira yung action camera nyo. Akaso EK5000, EK7000, and EK7000 Plus, 32GB lang ang maximum supported na memory card or micro SD nito. Huwag kayong gagamit ng 64GB pataas. Hindi gagana yan. EK7000 Pro lang ang pwede nyong gamitan ng hanggang 64GB. Tandaan nyo po yan. Sa Brave series naman ng Akaso, Brave 4, Brave 5, 6, 6 Plus, and 7 LE, ang maximum supported nito is 64GB na microSD. Huwag po kayong gagamit ng 128GB pataas. Hindi yan gagana. Brave 7, ito lang yung nagsusupport ng 512GB na microSD. Itong mga sinabi ko sa inyong max supported na microSD is available sa user manual ng mga device na to. I-check nyo lang sa internet or sa Google. And lastly, sa mga smartphones and tablets, ang dami talaga nagkakaproblema dito. Kasi madalas 128GB lang pala yung supported ng phone, pero ang binili 256 and eventually hindi gumana yung device, no? So always check the maximum supported of your phone and tablet. Though majority ng phones ngayon na nire-release, yung mga high-end na phones ngayon, ang supported na nito is up to 512GB. But still, I suggest you to check the user manual first bago kayo mag-order para sure po tayo. And that's for the size limitation or capacity limitation ng mga device. Careful po tayo sa pagbili kasi magkakaproblema talaga tayo. Again, pwedeng 64GB lang ang kaya ng device mo, tapos ginamitan mo ng 128GB and then natuwa ka kasi gumana, no? After a few days, masisira yan. Pwedeng mag-overheat yung microSD or worse, pwedeng masira po yung device ninyo. Kaya don't let it happen. Iwas po tayo dyan. I-follow lang natin kung ano yung in-advise sa atin ng manufacturer na supported na microSD. And that is by referring to the user manual or datasheet ng product. At ang pinakahuli at importante sa lahat is yung authenticity ng memory card na binibili nyo. Huwag kayong gagamit ng counterfeit or fake kasi masisira ang device nyo, pwedeng masira yung device nyo, or hindi talaga gagana yung memory card na yan. May mga cases no, na gumagana siya sa device ninyo, pero after a few days and after a few weeks or sabi natin ilang buwan lang ibibilangan niya, masisira din yan. Kaya gumamit lang kayo ng mga authentic na memory card kasi ito yung sure na gagana at tatagal ng ilang taon sa mga device ninyo. Alam ko na yung ilan sa inyo hindi marunong tumingin ng authentic at saka counterfeit or fake na memory card, no? So may mga ginawa akong counterfeit check for memory cards for SanDisk, Samsung, and Lexar. Pwede nyo panoorin yan. I will provide the links dito sa description portion ng video para mapanood ninyo. If meron kayong memory card na katulad nito. Guide nyo yan para hindi kayo mapeke ng mga seller. So I think ito yung mga kailangan ninyong tandaan, no, sa pagpili ng memory card. Kung bibili ka pa lang, always remember these 3 things. Compatibility, size limitation, and authenticity. Importante to, guys. Para naman din sa mga nagkaroon na tapos hindi nila alam kung authentic ba yung nabili nila, pwede nyong panoorin yung mga videos ko. At para naman dun sa mga device na hindi ko na-mention sa vlog na to, please feel free to comment. Ako ang maghahanap para sa inyo. Provide nyo lang sa akin yung brand and model. I-check ko yan para sa inyo at sasagutin ko kung ano yung dapat na memory card na gamitin niyo for that device or that gadget. Okay? So yun lang guys. Follow mo lang to and you'll be fine. I know these are common mistakes ng ilan sa atin, no? And to avoid this, you just need to follow this guide.
para naman dun sa may mga device na hindi ko nabanggit dito sa vlog na to. And if you want me to help you kung ano ang dapat na memory card na gamitin mo for your device, comment mo lang yung brand and model and I will check this for you. I will definitely answer yung i-comment mo dito. Saan ba kayo makakabili ng authentic memory cards? Of course, available yan dito kay Infinity Gadgets. Just visit us at www.facebook.com/infinitygadgetsph. This is also available from our Shopee and Lazada stores. I'll provide the links of these stores at the description portion of this video. Kung natulungan ka ng video na to, please give it a thumbs up, share it to your friends, and subscribe to my channel and hit the notification bell to get the latest video uploads of Gadgets of Infinity about product unboxing, product reviews, memory card recommendation, and ink recommendations. Authenticity checks na rin for ink and memory cards. Currently, I have 615 subscribers, kaya maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Thank you very much. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, consider subscribing to my channel. I will make sure na gagawa pa ako ng maraming useful videos na mga tips and guides para sa inyo katulad nito. Kaya maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Mag-iingat kayong lahat. Bye-bye.